Kwentuhan po muli tayo. Kwentuhang makabuluhan, kwentuhang nagdudulot ng kaalaman, kwentuhang nagbibigay kagalingan. Bigyan diin po natin sa hapong ito ang pagmamahal ng Diyos nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo at siya ay naghirap sa krus ng Kalbaryo hanggang sa mamatay. Kumusta po kayo? Holy Week po ngayon, ECQ, kaya stay at home. At kung hindi tayo APOR, authorized person, ibig sabihin, hindi tayo dapat mag-stay ng matagal sa labas. So anyway, sa pagpapatuloy, narito tayo sa gilid lang ng bahay kasi nga bawal lumabas. At sa ating pagpapatuloy ay atin pong mapag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya nawa, samahan tayo ng banal na Espiritu, patnubayan, gabayan at tayo ay bigyan ng bukas na kaalaman. Anyway, maganda rin ang ambience, maganda rin ang paligid. Meron tayong munting garden at alam kong naririnig ninyo ang mga awit ng ibon. Kaya napakaganda rin po dito sa aming gilid ng bahay sapagkat marami kang maririnig na sari-saring awit ng ibon. So, sa pagpapatuloy, atin pong bigyan pansin muli. Tinanayaan ko po ang bawat isa mag-like at mag-subscribe sa Truly Blessed Ministry. I'm Pastor Cesar Cahayon, Pastoral Care sa PGH at Church Planter sa Valenzuela under ng UECP Manila. Okay? John 3:16 ang sentro ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang John 3:16 ay the most memorized, quoted, familiar verse sa Bible. Okay? So, it speaks about God's love, about faith, and of course, about Jesus Christ, the Son of God. And ang sabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. In other translations, eternal life. So, dalawang bagay, if we believe in Jesus, we have eternal life. Hindi tayo mapapahamak. Okay? So, yan ay pinatunayan ni Apostol Juan sa aklat ng unang Juan chapter 4 verse 14. By the way, nais ko po kayong anyayahang basahin ang aklat ni Juan mula sa chapter 19 verse 38 to 20 verse 9. It talks about the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. So, one of the witnesses is Apostle John kung paano si Jesus ay siyang regalo ng Diyos sa atin, mga tao sa sanlibutan. Sabi sa 1 John 4 verse 14, nakita namin at pinatututhanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Okay? Si Juan at ang kanyang mga kasamahan ay nagpapatutuo na nakakita kay Jesus bilang bugtong na anak ng Diyos na isinugo. Kaya siya rin yung nagsabi at nag-record ng John 3:16. Sinugo, ano ba ibig sabihin ng isinugo? Okay? Sinugo ng Diyos Ama, ibinigay mula sa langit dito sa lupa. Ibinigay siya sa atin, ibinigay siya para sa sanlibutan. Kaya kung ating unawain bakit may Pasko at bakit may mahal na araw na ating pinagdiriwang taon-taon. So tingnan natin, bigyan ng pansin. Ibinigay, isinugo. Ito'y nagsimula sa lumang tipan
na kung saan ay inihula ni Propeta Isaias sa Isaiah 7:14. At manganganak o maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang sanggol na lalaki. Ayan. Ang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus Christ. At ito nga ay isinilang sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 35 na si Maria ay mangha o namangha nang sabihin sa kanya ng anghel na siya yung dalaga na tinutukoy ni Isaiah sa Lumang Tipan na sa pagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu magbubuntis siya. At sa chapter 2 ng Lucas verses 1 to 20, kung inyong babasahin, ito yung kaganapan ng pagsilang ni Jesus. So, para praise lang natin, ang Panginoong Yesus ay walang record nung siya ay hanggang 12 years old. Mula isilang, yung pagkasilang habang lumalaki up to 12 years, nakita siya sa templo noong 12 years old siya, nakikipag-usap sa mga guro, pariseo, leaders. Subalit 12 to 30, silent ang Bible about sa buhay ni Jesus physically. At the age of 30, nagsimula siyang lumabas para mangaral at magturo. Ganun pa man, bago siya nagturo, ay binautismuhan siya ni Juan Bautista. Okay? Para sa kaalaman, iba si Juan Bautista, iba si Apostol John. Si Juan Bautista ang nagbautismo kay Jesus, si Juan naman ang Apostol ni Jesus na sumulat nitong aklat ng Juan. So, pagtuturo, ang ginawa ni Jesus, gumawa ng mga miracles, nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. At sa bandang huli, inakusahan siya na walang kasalanan ay pinarusahang tulad ng makasalanan hanggang sa siya ipako sa krus, namatay at muling nabuhay. So ito yung kasaysayan ng mahal na araw. Siya ay namatay, ngunit siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. So, ang kasaysayan ay natala tulad ng sinabi ko, basahin sa aklat ng Juan chapter 20 verse 1 to 9. Makikita roon yung kanyang pagkabuhay. Iparaphrase ko lang ang kanyang muling pagkabuhay. Linggo, madaling araw, ang mga Maria, isa si Maria Magdalena at marahil ina ni Jesus sa laman, ay pumunta sa libingan, madaling araw ba? At nakita nila wala nang takip na bato ang libingan. So nagulat sila, nagtaka sila, kaya bumalik sila sa kanilang bahay, sinabi kay Juan, kay Pedro. At si Pedro naman ay dali-daling pumunta sa libingan, subalit meron pa ring ibang disipulo na pumunta. At nang makita ni Pedro, wala na nga, bukas na ang libingan at tuloy-tuloy siyang pumasok, ang nakita lang niya ay balabal, mga balabal ni Jesus. At may nagsalita sa kanila sa anyo ng isang anghel na si Jesus wala sa libingan, siya ay muling nabuhay. Sa kabila nito ay makikita natin na kahit 3 taon silang tinuruan pero hindi pa rin nila naunawaan na si Jesus matapos mamatay ay mabubuhay sa ikatlong araw. Subalit hindi pinabayaan ni Jesus na sila ay tuluyang walang alam o sila ay manatiling walang alam. Kaya nagpakita si Jesus sa kanila kung saan ay para mapatunayan na siya ay buhay. Mababasa natin yan sa aklat ng Juan, chapter 19, chapter 20, verse 19. Okay? Babasahin ko sa chapter 19, chapter 20, verse 19. Kinagabihan ng araw din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila.
Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Ayan, so buhay si Jesus. Para patunayan na siya'y buhay, nagpakita siya sa nagtitipong mga alagad. At pinakita ang sugat sa kamay, ang sugat sa tagiliran, at eto ako, buhay ako. Okay? So, isang pinakamagandang phrase, statement na iniwan ni Jesus o sinabi sa kanila dahil naguguluhan sila, dahil sila'y nalilito. Ang sabi ni Jesus nung sila'y makatagpo at si Jesus nasa gitna nila, peace be with you. Kapatid, ikaw ba'y nalilito? Ikaw ba'y naguguluhan? Ikaw ba'y namumroblema sa panahon ng pandemya? Sa panahon ng karamdaman? Sa panahon ng kahirapan? Subukan mong imbitahan, isipin na si Jesus ay nasa iyo at sasabihin niya, peace be with you. Uulitin ko, maraming talata sa Bible. Sa unang Korinto, chapter 15, nagpakita siya kay Thomas, nagpakita siya sa mga alagad, nagpakita siya sa mga babae, nagpakita siya sa 500 katao. At nakita siya rin ng mga alagad sa Aklat ng Gawa, chapter 1, verse 8 hanggang 10-11, na kung saan habang umaakyat siya sa langit, ay kitang-kita siya. At ang sabi ng anghel, itong si Jesus kung paano umakyat sa langit, ganun din siya ay bababa sa kanyang muling pagbabalik. Buhay ang Panginoong Jesus. Amen po. Ito ang ating kalakasan, ito ang ating katagumpayan sa buhay. Ang kaalaman, ang pananalig na ang Panginoong Jesus, buhay noon, ngayon at magpakailanman. Minsan lang siyang namatay sa krus. Ito yung pagdiriwang ng mahal na araw. Subalit, sasabihin ko, ang Bible ay nagsasaad. Minsan lang siyang namatay, hindi na siya muling mamamatay. Kaya kung magdiriwang tayo ng mahal na araw, sa isip, sa puso at sa ating kalooban, minsan lang namatay ang Panginoong Jesus. At muling nabuhay, buhay siya magpakailanman. Kumusta po tayo? Naway sa atin pong pag-aaral, meron kang napulot na kaalaman na kung paano tayo magdiriwang ng Holy Week. Ngayong panahong ito ay isipin natin, buhay ang Panginoong Kristo. Kaalaman, nagdudulot ng kagalingan. Isang maikling kwento na naman ang atin pong natunghayan. Naway patuloy po nating pakinggan at patuloy nating tunghayan. Truly Blessed Ministry, kwentuhan, may dulot ng kaalaman. Mahal ka ng Panginoong Jesus, mahal tayo ng Diyos. God bless.